Hello guys, magandang araw. Welcome back po ulit sa ating bahay. Ngayon lang po ako ulit nakakabalik kasi busy. Ngayon naman, meron tayo feature na Farkless property dito lang sa may Bacoor. Itong dinadaanan ko ay ang Niog Road. Bali, ito yung nakalimutan na kalsada na bypass from Aguinaldo Highway papuntang City Hall ng Bacoor. Bali, along the way siya dito, yung property. Maganda naman itong location ng property kasi nga merong magbubukas dito na dito kasi yung extension ng LRT sa Niog, kaya dito malapit itong property sa location. Kung nagtatrabaho ka sa Manila, mas maganda itong location ng property kasi napakalapit niya na lang kapag nag-o-open na yung LRT extension dito. Ayan, yun nga lang, yung kalsada dito is medyo napabayaan na kasi mas pinaprioritize nila yung bypass road na doon sa may All Homes, sa gilid ng All Homes papuntang Bacoor City Hall. Kaya itong kalsada na to is medyo napabayaan na siya. Pero ano pa din naman na passable pa din naman itong bypass road na to. Sundan nyo lang po ang ating biyahe. Bali shortcut ko lang itong video kasi yung camera ko kasi nadala palowbat na. Kaya yun, yung inabutan kong dito, naabutan nga ako ng pagkalowbat. Pero napuntahan ko naman pati yung pangalawang property. Bali dalawang property po dito. Yung isa unoccupied, yung isa naman is occupied. Pero tinignan ko siya, nakapadlock din yung occupied na unit. So tingin ko meron talagang nakatira pero nakasarado. Ayan, makita niyo siya mamaya. Sundan niyo lang ating biyahe. Dito lang naman siya, medyo malapit lang naman. Mas malapit itong location ng subdivision sa may City Hall ng Bacoor. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin na nakasubaybay kahit naghuminto tayo sa paggawa ng content. Sana matutuloy-tuloy ulit sa 2024. Ayan, support nyo lang po ako. Sana support nyo ako. Sa mga bago pa lang sa ating channel, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron tayong bagong upload. Maraming salamat. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po kami agent or connected sa pag-ibig for close properties. Kagaya nyo lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Andito tayo sa may bungad ng main gate niya. Ito along the way lang talaga siya. Tapos yung location ng unang property is dito lang siya. Along main road papasok. Medyo malapit lang kaya maganda siya. Ang pangalan nga pala nitong subdivision ay ang Kimbertonville. Dito lang sa may Niog, Bacoor, Cavite. Diretsahan lang natin itong kalsada. Ito nga pala yung sa kaliwang side ko ay ang block 2. Kaya yung pinakalat number niya is dito lang din siya. Ayan, diretsahan lang tayo. Nandito na tayo sa location ng bahay. Ito lang siya, kaya marami nakapark na kotse sa harapan. So kung makita nyo siya, kasya yung kotse na parking. Pero tingin ko kung makukuha nyo itong bahay, ipapa-extend nyo naman to. Kaya nasa inyo pa din kung gusto nyo gawing parking slot yung harapan niya or gawin yung extension ng bahay. Kaso makikita nyo naman kasi dito, tingnan nyo, yung kalsada is medyo hindi siya ganun kalawak, kaya mas okay kung gagawin talagang parking yung part ng bahay na to. Kasi kung magpa-park ka sa kalsada, mahirap dumaan yung mga nakasasakyan kasi main road talaga siya na papasok ng subdivision.
Itong property available sa second public auction with the discount under Trans SPB 260. Ang acceptance of bid offers is from January 22 to 26 and then ang opening of bid offers is on January 31. Ito ang item number 90 with property number 815-202-205-310252. Ang property location is at Kimbertonville, Block 2, Lot 39, Barangay Niog 2, Bacoor, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 41 square meter and then a floor area of 42 square meter. Ang minimum bid price sa pag-ibig is 831,060 pesos. And then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 14,813.52. At ito isang unoccupied property. Ang TCT or CCT number niya is T-1169499. And so medyo maliit lang yung lot area niya kaya yung parking niya kasya lang din yung maliit na kotse. Tinanong ko yung kapitbahay, sabi matagal na daw wala nakatira dito sa bahay na to. Kaya confirm siya na unoccupied. Isilipin natin yung loob niya. Hindi ko pala natanong, nakalimutan ko itanong yung tubig. Ayan. Pero tingin ko wala namang issue ng tubig dito. Kahit na may nilad naman dito sa Bacoor is malakas pa din naman yung tulo ng tubig dito. Kaya goods naman. Or i-confirm na lang din kung gusto nyo magbid dito or kung nagbibid kayo dito. Para malaman nyo kung ano yung mga issue niya. Ayan, di naman natin din kasi malalaman talaga kung hindi natin itatanong sa mga kapitbahay. Kaya nasa inyo na lang, kayo na bahala. Silipin natin yung loob ng property, kung ano itsura niya. Ayan, medyo okay pa naman yung structure ng bahay, hindi nga lang siya ganun kabago, pero maayos pa naman na. Sarado din itong pinto, kaya hindi natin siya mapasok. Ayan, parang hardwood naman yung pinto niya, gawa sa hardwood, tapos nakapadlock. Hindi ko siya mabuksan, silita dito sa may bintana. Yung bintana niya is siya, naka-grills, tapos ayan yung loob niya. Mayroon siyang mga gamit. O, di ba? May mga gamit siya, pero sabi naman ng kapitbahay, katabing bahay na natatanungan ko, wala naman na daw nakatira talaga dito sa bahay na to. Ayan, parang inabandon na siya or ginawang tambakan, pero hindi naman ginawang tambakan. Mukhang mga gamit talaga siya ng dating nakatira dito yung yung mga naiwan sa loob. Ayan o. O, di ba? Kasi mukhang natirahan to dati yung bahay, pero inabandon na siya. I mean, iniwan or hindi natin alam kung ano yung status, pero yun kasi mukhang ginamit yung bahay eh. Ayan, hindi tayo sure kung ganito yung turnover unit niya, meron kasing pintura na eh. Tsaka talaga eh, may mga gamit talaga siya sa loob. Ayan, unoccupied naman to, saka yun nga, kinonfirm ng kapitbahay na wala naman daw talaga nakatira, kaya no worries naman dito sa kung problema kayo ng magpapaalisin. Mukhang okay naman, maganda din yung loob niya eh. Kaso yun nga lang, napabayaan ako kasi wala na daw nakatira. Ginawa na lang siyang parking slot ng kapitbahay yung space niya sa harap. Kasya naman yung kotse niya kaya okay. Kung meron kayong sasakyan, pwede nyo na itong i-bid. Mura na lang siya, wala pang 1 million eh. Ayan, ito yung tsura niya sa taas. Maayos pa eh. Ano pa yung kisame niya. Pero hindi tayo sure kung yung loob niya is okay pa. Tapos, ang ganda ng location kasi lang siya. Nasa Bacoor lang siya. Along the main road lang din yung location ng bahay. Pagpasok mo sa gate ng subdivision, dito mo lang din siya makikita. Pwede lang din siyang lalakarin. Ayan, problema nga lang dito, meron nga talagang mga nakapark sa gilid ng kalsada gaya niyan. Madaming mga kotse na nakapark, kaya medyo masikip din talaga siya. Although main road to, dapat nga walang nagpa-park dito eh. Kaso lang, wala din namang bahay dito sa area na to. Saka parang siya basketball court, kaya yon ginawa nilang parking area sa mga may sasakyan. Punta lang natin yung pangalawang property. Dito lang siya sa may unahan niya. Dito lang siya, katabi lang siya, dito lang siya along the way lang din sa main road. Pero, sa likuran naman siya banda. Dito naman siya sa kanan.
Since occupied naman itong property, quick visit lang tayo. Balikat ko lang ang video dahil natin sa pinakabahay. Nalobat din pala yung camera ko dito kaya naputol siya. Sakto lang talaga nakarating ko doon saka siya nalobat. Ayan, tingnan natin siya. Yan, nandito tayo sa pangalawang property. Ito na siya sa may kanan ko. Bali, umikot lang ako doon sa kabilang kalsada. Tapos ito na siya. Ayan, sakto lang talaga. Tingnan ko yung pinto, nakapadlock siya. Kaya, ayan, saka meron din kotse na nakapark. Kaya tingin ko meron talaga naka-occupy dito sa bahay. Hindi ko na siya nalapitan kasi nga nalobat na yung camera ko. Itong pangalawang property naman ay located pa rin dito sa may Kimbertonville, Block 5, Lot 16, Barangay New, Bacoor, Cavite. Same pa din ng trans at saka bidding date. Bali, ito naman ay 46 square meter ang lot area, tapos 45 square meter naman ang floor area niya. Mas malapad siya compare doon sa unang property. Yun nga lang, occupied to. Saka yung price nito is 1,053,720. And then, ang gross monthly income na required base minimum bid price is 18,782.41. Ayan lang, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli, ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding. Sorry na, medyo late po itong post ko. Sa susunod, babago tayo ulit, agahan natin yung pag-post. Sana may time akong mag-edit. Ayan, abangan nyo na lang kung meron tayo ulit tayo post na bagong upload. Bye bye!